Hindi ko akalaing ako mismo ang magpapapasok ng kabit ng asawa ko sa opisina ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Camille, 41 years old, isang senior HR director sa isang malaking corporation. 6 digits ang buwanang sahod ko. May performance bonus kada quarter, may company car, may housing allowance. Sa madaling salita, ako ang bumubuhay sa pamilya namin. Ang asawa ko, si Adrian, 39 years old, walang stable na trabaho sa loob ng halos 5 taon. Freelancer daw siya, isang consultant. Nag-e-explore ng opportunities. Iba-ibang titulo pero sa totoo lang, umaasa sa sahod ko. Ako ang nagbabayad ng mga bills sa bahay, sumasagot sa tuition ng anak namin, ako rin ang bumili ng kotse namin, maraming investments at nagbabayad ng HMO niya, at ako ang nag-iipon para sa aming pamilya. Yung asawa ko, palaging nagyayabang ng mamahaling gamit sa mga katropa niya. Hindi ko yon inintindi kasi nga mahal ko siya at sa isip ko, gusto ko na maganda ang buhay na tinatamasa niya. Isang gabi, lumapit siya sa akin. May dala siyang kwento. Sabi niya sa akin, "Love, may favor sana ako." Doon pa lang may kutob na ako. Yung asawa ng barkada niya, kailangan daw ng trabaho. Malaki raw ang utang na loob niya sa barkadang iyon. Nawalan daw ng trabaho yung babae at kailangan ng work. Breadwinner daw yung babae at may isang anak. Kawawa naman daw. At dahil HR director ako, baka raw may maipasok akong posisyon. Pay it forward lang, love, sabi niya pa sa akin. Mabait naman yun. Hirit pa niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod ako o dahil gusto ko pa ring maniwala na may konsensya ang asawa ko. Pero pumayag ako. Ako mismo ang naghanap ng opening. Ako ang nag-endorse ng resume at ako ang nag-approve ng interview. Doon ko nakilala si Rhea. Maganda, polished magsalita, very confident at magaling sa interview. In fairness, qualified naman talaga siya. Sinabi niya na tumigil siya sa pagtatrabaho ng ilang taon dahil nagkaanak. Ngayon daw, gusto niyang bumawi. Breadwinner daw siya at umaasa raw ang pamilya sa kanya. Nakaramdam pa ako ng respeto. Strong woman, sabi ko pa sa sarili ko, kung alam ko lang. Sa unang 3 buwan niya sa company, okay siya. On time, productive, professional. Minsan nga, nasabi ko pa kay Adrian habang nagdi-dinner kami, "Magaling yung asawa ng barkada mo ha, sayang kung hindi mag-regular." Ang sagot niya, ngumiti ng napakatamis. Ngayon ko lang naiintindihan ang ngiting iyon. Makalipas ang 4 na buwan matapos ma-hire si Rhea, isang office mate ko ang lumapit sa akin. "Ma'am, nakita ko po si Sir Adrian kanina." "Ha? Dito ba sa company?" "Hindi po, sa labas. Lunchtime yun. Kasama niya po yung bagong hire, si Rhea. Akala ko nga po kayo eh." Nagtaka ako bakit magkasama sila. Wala namang nabanggit yung asawa ko na makikipagkita siya kay Rhea para kamustahin. Pero palagi ko naman ina-update yung asawa ko tungkol sa performance ni Rhea sa work. At yung asawa naman ni Rhea ang kaklose ng asawa ko. Di ko mapigilang may pumasok ng kung ano-ano sa utak ko. Parang may bumuhos na yelo sa batok ko. Hindi ako nag-iskandalo o nagtanong agad sa asawa ko. Hindi ko rin muna kinumpronta siya. Tahimik akong nag-observe sa mga kilos ng asawa ko at kay Rhea. Naisipan kong i-check yung cellphone ng asawa ko. Sa totoo lang, hindi ko to gawain dahil malaki ang tiwala ko sa asawa ko. Nang nakatulog na ang asawa ko, agad na kinuha ko yung cellphone niya at doon ko nakita ang lahat. Yung checked credit card transactions, car GPS logs, hindi lang sila nag-lunch, may mga hotel bookings pa, may late night drives, may mga gift purchases, at hindi lang basta affair, may financial support. Nag-aabot pala yung asawa ko ng malaking halagang pera kay Rhea.
May mga transfer sa account ni Rhea, galing pa sa account namin. Kaya pala marami siyang mga business meeting kuno. Yun pala, si Rhea na pala ang inaatupag ng asawa ko. Hindi ko alam kung matagal na nilang ginagawa ito sa akin. Kinumprunta ko si Adrian sa pagtataksil niya. Una, denial siya. Hindi totoo yan at nagsiselos ka lang. Binibigyan ko lang si Rhea ng advice tungkol sa trabaho niya. Napakadrama mo talaga, Camille. Yan ang sinabi niya sa akin. Pero nang pinakita ko ang ebidensya sa kanya, bigla siyang lumuhod sa harapan ko at nagmamakaawa. Please, Camille, nagkamali lang ako. Huwag mo naman sayangin ang ating pinagsamahan. Nagkamali? 9 months na pala silang may relasyon. Ako pa ang nagpasok sa kabit sa kumpanya ko. At ang mas masakit, wala siyang ambag sa bahay namin pero may kapal ng mukha siyang gastusan ang kabit niya gamit ang pera ko. Shameless gold digger talaga. Umaasa sa akin para mabuhay pero may lakas ng loob mag-maintain ng babae at magpakasaya. Sa ika-5 buwan ng trabaho ni Rhea, evaluation period na niya. Pinatawag ko siya sa aking opisina, hindi tungkol sa performance, kundi sa personal matter. Diretso akong nagsalita. Alam kong hindi ka asawa ng barkada ng asawa ko. Namuti ang mukha niya, pero imbes na mahiya, nagtaas pa ng baba. Si Adrian po ang lumapit sa akin, hindi ako. Siya po ang nag-insist na ipasok ako dito. Kailangan ko po ng pera, natanggal ako sa dati kong work at breadwinner po ako. Tiningnan ko siya ng diretsyo. So okay lang sa'yo maging kabit basta may sweldo ka? Hindi siya sumagot agad. Tapos ang sabi niya, hindi niyo po pwedeng ihalo yung personal problem ninyo sa evaluation ko. Magaling po ako sa trabaho ko. I almost laughed. The audacity. Ako ang nagpasok, ako ang ginawang tanga at ako ang niloko. Tapos ako pa ang kailangang maging professional. Hindi ko siya ni-regular, pero hindi dahil kabit siya. Documented ang tardiness. Sa una lang siya maagang pumasok, pero kalaunan palagi na siyang late. May insubordination reports at hindi magandang pakikisama sa mga kawork. May conflict rin siya sa team. Hindi niya alam, since nalaman ko ang affair nila ng asawa ko, mas lalo ko siyang minonitor. She became sloppy and entitled. May isang beses pa na narinig ko siyang nagyayabang sa pantry. Hindi ako basta-basta dito. Yun ang sinabi niya. Akala niya siguro dahil ako ang backer niya, hindi na siya basta-basta dyan at naging mayabang na. Lumaki talaga ang ulo. Hindi ka nga basta-basta dahil kabit ka ng asawa ko. Nung nalaman niyang hindi siya mare-regular, sumugod siya sa office ko, galit na galit. Nag-power trip kayo, Camille. Bakit kayo ganyan? Hindi niyo matanggap na mas pinili ako ng asawa niyo. Doon ako natawa. Pinipili ka? Sige, sabihin mo sa kanya umalis siya sa bahay ko. Tingnan natin kung pipiliin kanya pag wala na siyang pera. Bigla siyang natahimik. Alam niyang dependent si Adrian sa akin. Wala siyang sariling ipon, walang sariling bahay, walang stable na income. Ako ang safety net niya at ako rin ang puputol nun. Pero hindi pa ako tapos. Habang busy sila sa kalandian nila, tahimik akong nagplano. Kinonsulta ko ang lawyer ko, inayos ko ang properties, nilipat ko sa pangalan ko ang investments na legally mine. Sinugurado kong documented ang financial dependency niya. Collected proof of infidelity. Wala siyang makukuha, not a single peso. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong gamitin ako ulit. Last week ni Rhea sa company may nangyari. Nahuli siyang gumagamit ng company data for personal sideline. Major violation talaga. Grounds for termination. Hindi na ako nagdesisyon. Compliance ng department na. She wasn't just not promoted, she was fired. No back pay beyond legal minimum at no recommendation.
Nang nalaman ni Adrian ang lahat, nagwawala siya sa bahay. Sigaw niya sa akin, "Sinira mo ang buhay ni Rhea. Breadwinner yon sa kanyang pamilya. Wala na siyang trabaho ngayon. Wala kang puso, Camille." Siya pa talaga ang may ganang magalit sa akin. Tinitigan ko siya. "At ikaw, Adrian, anong ambag mo sa buhay na ito?" Bigla siyang tumahimik. As usual. That night, inabot ko sa kanya ang envelope. Inside, annulment papers. May mga ebidensya at may notice na para umalis siya sa pamamahay ko. 30 days, sabi ko. Then, you're out. Nagmamakaawa siya. "Please, saan ako pupunta, Camille?" Hindi ko na siya mahal. Hindi ko na siya kinakaawaan. "Dun ka sa pinili mo." 30 days later, pinaalis ko siya. Pinalitan ko ang locks. Tinanggal ko ang access niya sa accounts. Kinuha ko ang kotse. Si Rhea, wala pa ring trabaho hanggang ngayon. 2 months after, nalaman ko na nag-away sila dahil wala ng pera. Dahil hindi pala kayang buhayin ni Adrian ang isang breadwinner. Dahil ang lakas lang nila pag ako ang sumasagot sa lahat ng bayarin. Huling balita ko sa kanila, umuutang si Adrian sa mga kaibigan niya. Nakatira sa maliit na apartment at nag-a-apply ng trabaho na hindi siya qualified. At si Rhea, bumalik sa probinsya nila. May mga utang at may nasirang reputasyon. Hindi siya na-promote, na-fire pa. At ang lalaking akala niya pipili sa kanya, wala palang kayang ibigay. Ngayon, tahimik na ang buhay ko. Mas magaan at mas malinaw. At kung may natutunan ako, hindi nakakatakot ang kabit, nakakatawa sila. Lalo na kung ang inaagaw nila ay lalaking ikaw ang bumubuhay. Kung may gusto siyang kunin sa akin, pwede niyang kunin ang basura, pero hindi niya makukuha ang pera ko. At hindi niya makukuha ang dignidad ko. At lalong-lalo na, hindi niya makukuha ang buhay na pinaghirapan ko. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko, ganito na ba talaga ang mga kabit ngayon? Sila pa ang matapang. Siguro. Pero mas matapang ang babaeng marunong magplano at mas masakit ang karma pag ikaw mismo ang nagbukas ng pinto palabas ng buhay mo. At hindi ka na kailanman makakabalik. Wakas. Salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para updated ka sa mas marami pang nakakagulat na totoong kwento na nangyari sa paligid mo.